Madalas sa mga nauulila ay sa kamag-anak na pupunta. Pero hindi lahat ay nagiging masaya. Katulad na lang ng kwentong ating mapakikinggan. Naulila at nawala ng memorya si Angel. Kaya naman kinupkup siya ng nakakatandang kapatid ng kanyang ina. Masaya naman siya noong una sa pag-aakalang magiging normal nang muli ang kanyang buhay. Ngunit doon siya nagkamali. Dahil ang pamilya na akala niyang totoong nagmamalasakit sa kanya ay may lihim palang itinago. Ang mag-asawang tiyahin at tiyuhin niya ang dahilan kung bakit siya naulila. Ngunit paano niya haharapin ang katotohanan? Matatanggap ba niya na ang taong inakala niyang mapagkakatiwalaan ay nagkukunwari lang pala? Ano ang kanyang gagawin kapag natuklasan niya ang lihim na itinago sa kanya? Gaganti ba siya o lalayo na lang? Sabay-sabay nating alamin ang istorya ni Angel na may mapagkunwaring tiyahin. Angel, alam kong wala ka pa ring naaalala sa mga nangyari last month, pero nakapagdesisyon na ako na iuwi ka sa amin. Nagbabaka sakali akong mas magiging maayos ang lagay mo kapag nakasama mo ang iyong mga pinsan. Iaalis niyo po ako dito sa shelter? Kaano-ano ko po ba kayo? Ako ang kapatid ng mama mo. Ilang beses na rin tayong nagkita noon, pero matagal na kasi akong hindi nakadalaw sa inyo. Kilala niyo po ang mama ko? Pero hindi ko po alam ang pangalan niya. Ang natatandaan ko lang po, may maamong mukha si mama. Lagi siyang nakangiti. Bukod pa po ron, wala na akong maalala pa. Ayos lang yan. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Ako na ang bahala sa'yo. Hindi man ako kasing ganda at kasing bait ng mama mo, ako naman ang magiging best tita jam mo. Yun kung ayos lang sa'yo. Biglang lumiwanag ang mukha ni Angel sa narinig na sinabi ng babaeng nasa kanyang harapan. Wala man siyang naaalala sa kanyang pagkatao ay nararamdaman naman niyang konektado siya sa nagpakilalang tiyahin. Kaya naman binigyan niya ng tango bilang sagot ang babae. Nang makuha ni Jam ang sagot ng dalagita ay kaagad niyang inasikaso ang final process para maiuwi ang pamangkin. Hindi naman nagtagal yun. Kaya wala pang isang oras ay magkasama na silang sumakay sa isang lumang kotse na pag-aari ng babae. Tara na, panigurado kong matutuwa ang mga pinsan mo na magkakasama kayong muli. Mga babae po ba sila? Hindi, mga kuya mo sila. Tahimik lang si Angel na tumangu-tango. Napapailing naman si Jam sa pamangkin bago pinaandar ang kotse. Sa loob ng mahigit isang oras ay tahimik lang ang magtiyahin. Nang marating nila ang ancestral house ng mga Santiago. Namangha sa kanyang natatanaw ang dalagita mula sa bintana ng kotse. Huminto sa harap ng malakastilang disenyo na bahay ang kotse. Bakas na bakas ang kalumaan nito, lalo na at moderno na ang estilo ng mga bahay na nakapalibot dito. Napakislot pa si Angel nang biglang tapikin sa balikat ng kanyang tiyahin. Ang laki ng bahay ano? Alam mo, dito kami lumaki at nagkaisip ng mama mo. Marami kaming masasayang memory dito. Kaya sana maging okay ka dito. Dito po lumaki si mama? Mayaman po ba kayo? Ang laki po ng bahay. Ang lawak pa po ng bakuran. Hindi naman kami mayaman. Ang mga magulang siguro namin noon. Pero kami sapat lang. Kakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Meron lang tayo ng sapat. Hindi sobra. Kaya para sa akin, hindi tayo mayaman. Salamat po, tita. Salamat saan? Naku, ikaw na bata ka. Halika na nga sa loob para makita mo na ulit ang mga pinsan mo. Halos sabay na bumaba ang magtiyahin sa kotse. Pagkababa ay napatingala si Angel at muling pinagmasdan ang bahay. Hindi maintindihan ng dalagita kung bakit bigla na lang nagtayuan ang kanyang balahibo. Kaya naman napayakap siya sa kanyang sarili.
Nakaramdam din siya ng bigat sa kanyang balikat na kanina ay wala naman. Napansin naman yun ni Jam na kinukuha ang bag ng pamangkin. Kaya naman nilapitan niya ang dalagita at inakbayan ito. Welcome home, Angel! Sana maging mabuting tita ako sa'yo. Halika na nga sa loob. Paniguradong napagod ka sa biyahe. Okay po. Sa kanilang pagpasok sa tarangkahan na may kababaan ay mas nakita ni Angel ang buong hardin. Maging ang isang parte na punong-puno ng iba't ibang halamang namumulaklak. Magkaganon pa man ay mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Inisip na lang niya na baka tama ang kanyang tiyahin na napagod lang siya. Kaya naman sumunod na lang siya papasok sa loob ng bahay. Sa pagtapak ng kanyang mga paa sa loob ng bahay ay mas lalo niyang naramdaman ang bigat. Hindi niya na maintindihan ang kanyang sarili. Nasa ganong pag-iisip siya nang may bigla na lang yumakap sa kanya. Angel, sa wakas kasama ka na namin uli. Sobrang na-miss kita, little princess. Ako? Little princess? Yan ang tawag sa'yo noon ni Kuya Miko. Ako yata ang paborito mong kuya. Akala mo naman ikagugwapo mo yon. Ang mabuti pa, magmerienda na muna tayo. Sakto, nagpabili ko kanina ng turon. Magtimpla na kayo ng juice, dali. Inakay naman ni Miko ang pinsang dalagita na si Angel. Hindi naman ito kumontra at nagpatangay na lang. Nang marating nila ang komedor ay mas namangha si Angel sa mga nakikita. Maraming mga nakasabit na mga lumang larawan ng pamilya. May mga medal ding nakalagay sa frame. Sa isang gilid naman ay may iba't ibang sukat na trophies. Simula sa maliit hanggang sa malaki. Nakangangang inilibot pa niya ang kanyang mga mata. Wala sa loob na nilapitan niya ang isang istante na punong-puno ng mga antigong kagamitan. Ang ganda! Sa inyo po ang lahat ng ito, Tita Jam? Koleksyon niya ng aking ina, ng inyong lola. Ang gaganda, no? Ang ilan naman sa trophies at medals kay mama mo noon. Kay mama ko po? Ang galing naman po pala ni mama. Oo, matalino talaga ang mama mo. Diyan naman ako talo sa kanya. Ay nako, tama na nga ang daldal, magmerienda na tayo. Masayang pinagsaluhan nila ang turon at juice na merienda. Habang nagme-merienda sila ay panayang kwento ni Miko ng mga panahong lagi silang magkakasama. Hindi man maalala yun ni Angel ay natatawa siya sa paraan ng pagkukwento ng pinsan, sapagkat may kasama pang aksyon ang bawat eksenang sinasabi nito. Hindi na malaman ni Angel kung tatawa pa ba siya nang mapagtantong patapos na silang lahat kumain, maliban sa pinsang panay ang istorya. Kuya, ang merienda mo po. Ay, napasarap ng kwento. Mamaya itutuloy ko na lang. Kakain na muna ako. Ay nako, kahit kailan talaga. Kiming napapatawa na lang si Angel nang magkamot pa ng ulo si Miko. Habang ang kanyang tiyahin naman ay napapailing na lang sa pagkaisip bata ng kanyang binatang anak. Nang sumapit na ang gabi ay inaya ni Miko si Angel sa likod bahay kung saan ay may swing na pang-apatan. Magkatapat na naupo sila doon para maging balanse ang pag-ugoy niyon. Inilibot ng dalaga ang kanyang paningin sa paligid. Maganda roon, lalo na at maraming halamang namumulaklak at mga puno na siyang nagbibigay ng malamig na hangin sa paligid. Habang si Miko naman ay panayang sipol na tila nagtatawag pa ng hangin. Nang biglang makarinig sila ng alulong ng aso. Biglang nakadama ng takot si Angel. Natawa naman ang binata sa reaksyon ng kanyang pinsan. Relax ka lang, pinsan. Normal yan dito sa amin. Normal? Bakit? Normal ba ang aswang dito sa inyo?
Aswang? Ano bang sinasabi mo? Naku ka, hindi totoo ang aswang. Tuwing gabi ay talagang umaalulong ang aso ng kapitbahay natin dahil itinatali nila. Lagi kasing tumatakas yun at nangahabol ng mga dumadaan. Kagaya na lang noon, may naaksidenteng motor sa harap dahil hinabol ng aso nila. Kaya mula noon, lagi na nilang itinatali ang aso. Ay, akala ko po kung ano na. Dito sa probinsya namin, hindi uso ang aswang. Pero marami ang naniniwala na pugad ito ng mga mangbabarang at mangkukulam. Pero siyempre, sabi-sabi lang yun. Ikaw ba? Naniniwala ka ba sa mga ganun? Hindi po. Mas naniniwala po ako na totoong mas nakakatakot ang mga buhay kesa sa mga patay. Tama. Tumawa na lang din si Angel dahil sa paraan ng pagtawa ng pinsang lalaki. Yun naman ang dinatnan ni Mars na eksena. Napapailing pa ito sa nakikitang inaakto ng dalawa. Hindi naman niya masisi ang kapatid na si Miko dahil sabik talaga ito sa kapatid na babae. Kaya sa tuwing napapaiyak niya noong bata pa sila ang pinsan ay laging to the rescue ang kanyang kapatid. Dahan-dahan na lang siyang lumapit sa dalawa, dala ang isang tray na may lamang gatas at kape para sa kanilang tatlo. Gabing-gabi na nasa labas pa kayo. Uminom na kayo ng gatas para antukin na kayo. Wow! Ang sweet talaga ng kuya ko kahit hindi niya bagay. Ay, salamat po Kuya Mars. Alam mo Miko, kung ayaw mong inumin yung gatas na tinimpla ko, edi wag. O ikaw Angel, inumin mo na ito para makatulog ka na. Kuya Miko, inumin na po natin. Nag-effort si Kuya Mars na ipagtimpla tayo eh. Sige na po, Kuya. Sige na nga. Pero Kuya Mars, tanong lang, bakit sa'yo kape? May kailangan akong tapusing research. Alam mo naman ang trabaho ko, masyadong demanding. Hindi pwedeng petiks-petiks lang. Nakangusong kinuha na rin ni Miko ang gatas na tinimpla ng kanyang kuya. Habang si Angel naman ay paunti-unting iniinom ang mainit-init na gatas. Nang makuha na nila ang kanilang inumin, ay hinawakan na rin ni Mars ang kanyang tasa ng kape bago tumabi sa kapatid na mas bata pa kung umasta kaysa kay Angel. Tahimik lang silang tatlo ng ilang minuto. Dahil nang humangin ng malakas ay may naamoy silang kakaiba na nanggagaling sa parte kung saan ay may nakatanim na kulay pulang rosas. Si Miko ang naunang nag-react. Ano yun? Ang baho! Hoy Kuya Mars, umutot ka ba? Sira ulo, baka bunganga mo ang naaamoy mo. Mapagbintang ka. Ah! Aray! Ang sakit ng ulo ko! Amoy patay! Dugo! Ah! Dugo! Ayoko ng dugo! Wag! Huwag kayong lalapit! Nataranta ang magkapatid nang mabitawan ni Angel ang isang tasang hawak-hawak. Humawak ito sa kanyang ulo at nagsisigaw. Dahil doon ay nilapitan nila kaagad ang dalagita. Ngunit nagulat si Mars sa mga sinabi ng pinsang babae. Hindi man niya alam kung ano talaga ang nangyayari sa pinsan, ay mas minabuti niyang buhatin ito kahit pa nga nagpapalag si Angel. Buksan mo ang pinto, dali. Kuya, ano bang nangyayari kay Angel? Hindi ko rin alam. Buksan mo na. Kahit na ipasok na si Angel sa loob ng bahay, ay patuloy pa rin ito sa pagsigaw. Dahil naman doon ay nagising din ang mag-asawa. Sa kanilang paglabas ay inabutan nilang nagwawala ang dalagita. Habang ang dalawang binata naman ay inaawat ito na saktan ang kanyang sarili. Mabilis namang kumilos ang ina ng mga binata na si Jam. Bumalik siyang muli sa kanilang silid na mag-asawa at kinuha sa kanyang bag ang gamot na binili ng doktor na ipainom sa dalagita.
Nang makuha yon, ay patakbong lumabas siya at kaagad na nag-utos sa asawa na kumuha ng tubig. Pagkalapit pa lang kay Angel ay mabilis inutusan din niya ang kanyang mga anak na hawakang mabuti ang dalagita. Hawakan ninyong mabuti si Angel! Handalian mo! Ang tubig! Oh, ito na! Huwag niyo siyang bibitawan hanggat hindi ko sinasabi. Ano po bang nangyayari kay Angel? Mamaya ka na magtanong. Hawakan mo muna siya sa kabilang kamay. Nang maiupo na nila sa sofa si Angel at mahigpit na hinawakan ng magkapatid, ay mabilis na hinawakan ni Jam sa pisngi ang pamangkin at sapilitang ipinainom ang gamot. Matapos yun ay maingat na pinainom nila ng tubig si Angel. Ilang saglit pa ay kumalma na ang dalagita. Para itong kandilang nauupos at nanghihina. Sa pagkakataong yon ay ipinapasok na ni Jam sa panganay niyang anak ang pamangkin. Anak, ipasok mo na muna siya sa kwarto niya. Ma, doon na lang kaya muna siya sa kwarto ko matulog. Natatakot ako na baka matakot siya kung mag-isa lang siya sa kwarto. Sa lapag na lang po muna ako matutulog. Kukunin ko na lang po ang phone niya at yun na lang ang gagamitin ko. Magandang idea yan, anak. Lalo na at malapit na ang mahal na araw. Hindi pa naman maayos ang lagay ng batang yan. Ma, tapatin mo nga po kami. Ano po ba talaga ang nangyayari kay Angel? Ipasok mo na muna siya. Paglabas mo, ipaliliwanag ko. Binuhat naman ni Mars ang pinsang babae. Kasunod niya si Miko na sa silid naman ni Angel dumiretso para kunin ang foam na kanyang gagamitin. Ipinasok naman ni Mars si Angel sa silid ng kanyang kapatid. Pagkapasok ay kaagad lumapit siya sa kama at maingat na ibinaba ang pinsan. Nang maibaba na ay lalabas na sana siya nang masalubong ang kanyang kapatid na dala na ang foam at kumot galing sa kwarto ng dalagita. Miko, bantayan mo na lang muna si Angel Kakausapin ko muna si Mama. Oo kuya, ako nang bahala muna kay Angel. Balitaan mo na lang ako kung bakit nagkakaganito si Angel. Ay, kawawa naman siya. Nawalan na nga siya ng mga magulang, tapos ganito pang nangyayari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang lahat. Pangako yan sa'yo ni Kuya. Salamat Kuya. Alam mo naman na para magkapatid na kami ni Angel, kahit nung mga bata pa tayo. Ngumiti lang si Mars sa kanyang kapatid bago lumabas at bumalik sa sala kung nasaan ang kanilang mga magulang. Magkatabing nakaupo ang mag-asawa sa sofa na kanina lang ay kinauupuan ni Angel. Nang malapitan na niya ang kanyang mga magulang, ay umupo siya sa single sofa na nasa gilid ng mahabang sofa. Magkaganon pa man ay walang kahit isang nagtangkang magsalita. Ilang minuto rin na namayani ang katahimikan sa pagitan nila. Nang hindi na makatiis si Mars ay siya na ang bumasag sa katahimikang yon. Ma, ano po bang lagay ni Angel? Alam kong matalino ka at alam kong alam mo. Ang alam ko lang, hindi maayos ang mental health niya. Pwedeng post-traumatic. Pero pakiramdam ko, mas may lalim pa. Ano po ba talaga? Alam ko, hindi lang po ito dahil sa pagkawala ni na tita at tito. Noon pa man anak, hindi na maayos ang mental health ng pinsan mo. Na-diagnose siya noon na may schizoaffective disorder. What? Totoo po ba? Paano pong nangyari yun? Ang pagkakaalam ko po, genetics po yun. Wala namang po may bipolar disorder sa atin o schizophrenia. Sa side ng ama niya ay meron, kaya sobrang alaga siya ng kapatid ko noon. Pero dahil na rin sa environmental factors, doon nila nakita ang unang sintomas. Ilang espesyalista na ang pinuntahan namin para lang ipatingin siya. Noon naman madaling makontrol ang sakit niya. Pero nang mawala ang magulang niya, mas madaling natitrigger ang mental illness niya. Naiintindihan ko po. So, dapat mas maging maingat po tayo. Sa pagkakaalam ko po, maganda na lagi siyang may kausap at masayang kapaligiran.
Oo anak, kaya sana naman bawasan mo ang kasungitan mo. Kahit kapag nakaharap lang siya. Pero ma, kanina sumisigaw siya ng dugo. Ayaw daw niya ng dugo. Tapos sumigaw siya na huwag daw kaming lalapit. Hindi rin kasi ako sigurado, lalo na at sinasaktan pa niya ang sarili niya. Mabuti na lang at maagap ako, kaya napigilan ko siya. Wait, ano pa nga ba ang dapat nating gawin to treat her? Pagkatapos sabihin yon ay nagmamadaling tumayo si Mars at tinungo ang kanyang kwarto para kunin ang kanyang cellphone. Pagkakuha ay bumalik siya sa sala kung nasaan pa rin ang kanyang mga magulang. Mabilis na naghanap siya sa Google kung ano-anong treatment ang kakailanganin para maging maayos si Angel. Kunot pa ang kanyang noo habang binabasa yon. Kombinasyon ng pag-inom ng mga gamot at psychotherapy. Tama! Ma, pa, may kilala po ako magaling na psychiatrist. Kakausapin ko po siya bukas para makapagpa-schedule tayo. Salamat, anak. Ma, pamilya tayo. Isa pa, napakabait sa akin noon ang mga magulang ni Angel. Si Tita Jeline po ang dahilan kaya ako nakapagtapos sa kursong gusto ko. Mabait kasi talaga ang kapatid ko na yon. Isa pa, paborito kanyang pamangkin. Bukas ng kwentuhan. Pagsitulog na tayo. Tumangulang si Mars bago tumayo at nagtungo sa kanyang kwarto. Habang sa silid naman ni Miko ay walang ibang ginagawa ang binata kundi ang mag-scroll sa Facebook. Ayaw niyang matulog sa takot na magising si Angel at baka magwala na naman. Ngunit nang lumalim na ang gabi ay hindi na namalaya ng binata na nakatulog na siyang hawak pa rin ang kanyang cellphone. Hindi pa man nagtatagal ay biglang dumilat si Angel at dahan-dahang tumayo. Mabagal at maingat ang kanyang mga hakbang na lumabas ng kwarto. Dumiretso siya sa likod ng bahay kung saan ay may nakatanim na pulang rosas. Umupo siya sa harap nun at saka ngumisi. Ano palagay niyo sa akin? Baliw? Tanga? Pues, nagkakamali kayo dahil mas malala pa ako sa inaakala ninyo. Nakangiting hinawakan niya ang matinik na tangkay ng pulang rosas. Natusok man ang kanyang daliri sa tinik, ay wala siyang pakialam doon. Pinitas niya ang bulaklak at saka pinatulo ang kanyang sariling dugo sa lupang kinatataniman ng halaman. Nang matapos ang pagpapatulo niya ng kanyang dugo, ay tumayo na siya at muling bumalik sa kwarto ni Miko na hawak pa ang pulang rosas. Humiga siya sa kama at hindi man lang binitawan ng bulaklak. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Angel. Wala na rin si Miko roon, kaya naman pupungas-pungas na tumayo na siya. Lingid sa kanyang kaalaman ay hawak pa rin niya ang rosas. Sa paglabas niya sa kwarto ay napatingin ang lahat sa kanya. Lahat sila ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Lalo na ang kanyang tiyahin na si Jam. Por Diyos por Santo! Anong nangyari sa iyong bata ka? Po? Bakit po? Miko, akala ko ba binantayan mo ang pinsan mo? Bakit ganito ang itsura niya? Ang dumi ng kanyang paa, pati na rin ang kanyang damit. Saan ka ba nagsusuot? Ano ba yung hawak mo? Rosas? Galing ka ba sa likod bahay? Po, kakalabas ko lang po ng kwarto. Napatingin naman si Angel sa kanyang suot na puting damit at sa kanyang dalawang kamay. Doon lang niya napagtantong may hawak nga siyang rosas. May mantsa rin ng dugo ang kanyang damit. Ininspeksyon niya ang kanyang sarili at pinakiramdaman kung may masakit ba sa kanya. Nang walang makita ay doon lang niya napagtanto kung ano ang nangyari. Nag-sleepwalk na naman po yata ako. Pasensya na po kayo. Ay nako, wala bang masakit sa'yo? Wala po, tita.
O siya, sige, maglinis ka na ng katawan mo at kakain na tayo ng tanghalian. Tanghalian po? Mag-aalas 11 pa lang po ah. Ganito talaga dito sa amin, 11:00 ang tanghalian. Sige na, maglinis ka na ng katawan mo at kumain na tayo. Tumalima naman si Angel. Inilapag niya sa isang istante ang hawak niyang bulaklak. Kaagad siyang nag-shower at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay nagmamadali siyang nagtungo sa komedor at umupo na sa harap ng hapag. Pagdating niya ay roon lang sila nagsimulang kumain. Sa buong maghapong lumipas ay tahimik lang ang buong kabahayan. Si Mars naman ay maghapong nakakulong sa kanyang silid at abalang-abala sa kanyang research. Sina Angel at Miko naman panay lang kwentuhan sa likod bahay. Samantalang ang mag-asawa ay masinsinang nag-uusap sa kanilang kwarto. Isang araw pa lang siya dito pero kumukulo na dugo ko. Napakabigat ng responsibilidad na ito. Kung hindi lang dahil sa mga lupaing sa kanya nakapangalan hindi ko kukunin sa shelter ang baliw na yan. Pamangkin mo pa rin yun. Isa pa, mukhang mabait na bata naman si Angel. Nakakainis. Pag nakikita ko ang mukha niya, nakikita ko ang mukha ng kapatid kong malandi. Yun ba talaga ang dahilan? Baka naman, naiinggit ka lang sa kapatid mo. Dahil bukod sa maganda siya, matalino pa. Saka, hindi ka pa ba masaya? Hindi ko lubos akalain na makakaya natin gawin ang bagay na yun. Huwag mo sabihing nakokonsensya ka na. Gusto ko rin ang ari-arian nila. Pero, hindi ba parang sumobra na tayo? So nakokonsensya ka nga? Hindi kasi ako kasing sama mo. Oo nga pala. Huwag mo nang idamay si Angel. Pakiusap. Magsasalita pa sana si Jam nang layasan siya ng kanyang asawa. Habang sa kabilang kwarto ay hindi mapakali si Mars. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa ay narinig lahat ng binata sa kabilang kwarto ang naging pag-uusap nila. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang mga magulang niyang inakala niyang natural na mabait ay may lihim palang itinatago. Dahil doon ay kinausap ni Mars ang kanyang kaibigang pulis na nakadestino sa probinsyang pinanggalingan ng kanyang pinsang si Angel. May kinalaman sina Mama at Papa sa pagkamatay nila Tita Jeline. Paano nila nasikmurang gawin yon? Napakabait na tao ng tita ko. Kahit na magulang ko kayo, aalamin ko kung anong kinalaman niyo sa nangyari sa kanila. Nawala ng magulang si Angel. Paano niyo na kayang gawin yon, Mapa? Tatawagan ko sa SPO to Gonzales. Paniguradong may alam siya sa kaso. Dali-daling tinawagan ni Mars ang kanyang kakilala. Habang sina Angel at Miko naman ay walang kamalay-malay sa natuklasan ni Mars. Masaya pa rin silang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nang sumapit na naman ang gabi ay may kakaiba na namang naganap kay Angel. Kagaya ng nakaraang gabi, nang makatulog na ang lahat ay muling nagtungo si Angel sa likod bahay. Doon ay muli siyang nagpunta sa harapan ng halamang namumulaklak ng rosas. Ang kaibahan lang ay hindi na siya namitas ng halaman. Sa halip ay nag-usal siya ng mga salitang Latin. Ang lahat ay nagsisimula ng gumalaw. Maghintay lang kayo dahil sigurado na ako ang magiging lamat ng pamilya ninyo. Nang matapos siya ay bumalik na ang dalagita sa kanyang higaan. Lumipas pa ang mga araw at laging ganon ang nangyayari. Ngunit nagbago ang pakikitungo ni Mars sa kanyang mga magulang kaya naman madalas ay nakakasagutan nito sina Erwin at Jam. May mga panahon pa ngang sinasampal ni Jam ang kanyang sariling anak. Kagaya na lang ng nangyayari ngayon. Dahil lang sa pinuna ni Jam ang laging paggising ni Angel na may maruming damit. Ang dumi sa damit, napapansin nyo.
Pero ang maduming ginawa niyo, hindi. Anong sabi mo? Binabastos mo ba akong bata ka? Tinamaan po ba kayo? Hoy Mars, matuto kang rumispeto. Nakakalimutan mo yatang nanay mo ang kausap mo. Pwede po ba tama na? Ilang araw ng ganito Hindi po ba kayo nagsasawa? Ikaw kuya, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan Wala, pagod lang ako. Pagkasabi nun ay kumuha lang ng kanyang pagkain ng binata at pumasok na sa kanyang kwarto. Hindi naman makapaniwala ang kanyang mga magulang sa inaasta niya. Hoy Mars! Huwag mo akong tinatalikuran! Bumalik ka nga rito! Hoy! Kinakausap pa kita! Ay, pabayaan mo na lang muna ang anak mo. Baka na-stress na sa research niya. Kausapin mo yung anak mo! Ay nako, anak natin, hindi anak ko lang. Buisit! Malas na buhay to! Oh, kayong dalawa. Kumain na kayo. Huwag niyo na lang pansinin ang nangyari kanina. Sorry po. Ako po ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Wala kang kasalanan doon. Kumain na lang tayo. Hayaan mo na sila. Ngumiti ng kimi si Angel sa sinabi ng kanyang pinsan. Kahit paano ay gumaan ang guilt na nararamdaman niya. Batid niyang marami ang hindi nakakaintindi sa sakit na meron siya. Pero pakiramdam ng dalagita ay napakaswerte niya na meron siyang pinsan na laging nandyan para pagaanin ang pakiramdam niya. Dahil sa sagutang nangyari ay tanging sina Miko at Angel lang ang naiwan sa komedor. Nag-walk out si Jam dahil sa inis at sumunod naman dito ang asawa. Nang sumapit na ang gabi, ay masayang nagkukwentuhan ang dalawang magpinsan nang bigla na lang matulala si Angel. Kaagad namang nabahala si Miko. Angel? Angel, ayos ka lang ba? Angel? Malapit na. Malapit na ang pagbabalik. Buhay ang kinuha. Buhay din ang kapalit. Sa bawat patak ng dugong tumulo sa lupa ay dugo rin ang kabayaran. Humanda kayo dahil isasama ko kayong lahat sa impyerno. Ma, kuya, papa, si Angel. Natataranta namang nagdatingan ang tatlo. Ngunit bago pa man sila makalapit ay nakita nila kung paano saktan ni Angel ang kanyang sarili. Nandyang sa bunutan nito ang sarili at pagkakalmutin ang mga braso at mukha. Patakbong lumapit si Mars sa dalagitang dumudugo na ang braso dahil sa lalim ng pagkalmot nito sa sarili. Habang si Miko at ang kanyang mga magulang ay natulala sa nasasaksihan. Ma, pa, nasaan ang gamot ni Angel? Hoy Miko, tulungan mo kang awatin to. Ano ba, kumilos kayo? Umalis ka! Bitiwan mo ako! Hindi ka kasali rito! Tumigil ka na! Kung hindi, idadamay kita! Angel, ano ba? Gumising ka na! Angel! Hindi niyo ako mabibigilan! Magsama-sama tayong lahat sa impyerno! Angel? Han, kumuha ka na ng gamot. Dalian mo. Kukuha na ako ng tubig. Halos magkandadapa-dapa pa ang mag-asawa sa pagtakbo papasok sa loob ng bahay. Habang sina Mars at Miko naman ay pinipigilan pa rin si Angel. Aksidente pa nitong naiuntog ang kanyang ulo sa ulo ni Mars. Nakadama man ng kaunting sakit at pagkahilo ay hindi niya binitawan ang pagkakahawak sa dalawang kamay nito. Samantala, nakayakap naman ng mahigpit sa dalagita si Miko habang umiiyak. Ilang sandali pa ay nakabalik na ang mag-asawa at mabilis na ipinilit ipainom ang gamot kay Angel. Nang mainom na nito ang gamot ay nawalan na ito ng malay. Binuhat naman ni Mars ang dalagita at dinala sa loob ng silid. Nakasunod naman ang apat sa kanya.
Nang nasa loob na sila ng kwarto ay hindi mapigilan ni Jam ang kanyang nais sabihin. Mukhang kailangan na natin siyang ibalik sa shelter. Mas magagamot siya roon. Ano? Ibabalik mo po? Bakit? Natatakot ka po ba? Ano po bang kinatatakutan mo? Hindi mo ba nakita kung anong ginawa niya? Paano naman kung tayo na ang saktan niya? Paano kung patayin niya tayo dahil sa kabaliwan niya? Talaga ba? Yun po ba talaga? Hindi po kaya natatakot kayo dahil may kasalanan kayo sa kanya? Mars, ano bang sinasabi mo sa mama mo? Anak, Oh, bakit mukhang natatakot po kayong dalawa? Hindi na nakaimik ang mag-asawa, habang si Miko naman ay naguguluhan sa pinag-uusapan ng mga ito. Pero isa lang ang alam ng binata. Iyon ay mas bigyang pansin ang sakit sa pag-iisip ng kanyang pinsan. Napapatanong din siya sa kanyang sarili kung bakit ba nagkakaganoon ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid. Tumigil na kayo! Ayokong umalis si Angel. Handa akong alamin ang paraan para hindi na maulit to. Pero anak... Tama na, Han. Ang mabuti pa siguro, ibalik na lang natin sa doktor si Angel. Baka may pag-asa pang gumaling ang bata. Mga bulag kayo! Parang hindi nyo nakita ang nangyari kanina! Hindi pa man nakakapag-react ang kanyang mga anak, ay hinila na siya palabas ng kanyang asawang si Erwin. Kinuhang pagkakataon naman yun ni Miko para magtanong sa nakatatandang kapatid. Kuya, umamin ka nga sa akin. Ano ba talagang nangyayari? Anong ibig mo sabihin? Ang laki ng ipinagbago mo. Noon, lagi kang mahinahon. Lagi mo sinusunod si Mama. Ayaw mo rin bang umalis dito sa atin si Angel? Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga ngayon, maalagaan natin si Angel. Bukas sumama ka sa akin. Dalhin natin si Angel sa kaibigan kong doktor. Mukhang maraming iniisip sila Mama, kaya hindi nila naaasikaso. May duda man sa sagot ng nakatatandang kapatid ay tumango na lang si Miko. Mas importante ngayon sa kanya na mapanatili nila sa bahay si Angel. Kinabukasan ay maagang umalis ang tatlo. Habang nasa daan ay tahimik lang silang lahat. Walang isa man sa kanila ang may gustong magbukas ng usapan tungkol sa nangyari nung nakaraang gabi. Hanggang sa makarating sila sa ospital ay hindi sila nag-iimikan. Pagbaba ng sasakyan ay biglang nakadama ng matinding kaba at takot ang dalagita. Napansin naman yon ni Miko na nakatayo lang sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng pinsan at saka siya hinaplos sa ulo. Huwag kang mag-alala, Angel. Nandito lang tayo para sa therapy mo. Hindi niyo po ako iiwan dito ni Kuya Mars? Bakit ka naman namin iiwan dito? Magpakatatag ka. Hindi kami papayag na mahiwalay ka pa sa amin. Kahit dito man lang, makabawi kami sa utang na loob namin kay Tita Jeline. Talaga po, Kuya Mars? Oo naman. Para ka na namin kapatid, kaya hindi ka namin pababayaan. Tumango at ngumiti lang si Angel. Pinagitnaan ng magkapatid ang dalagita at hinawakan ng mga ito ang magkabilang kamay niya bago sila sabay-sabay na pumasok sa ospital at tinungo ang opisina ng kaibigan ni Mars. Kinausap sandali ng binata ang kaibigan bago nila iniwan si Angel kasama ang doktor. Habang nasa labas sila ng opisina ay biglang tumunog ang cellphone ng binatang si Mars. Dito ka lang ha. Sasagutin ko lang ang tawag. Sige, kuya. Lumayo si Mars bago niya sinagot ang tawag. Ang dating kaklase niya ang tumawag. Ang pulis na nakadestino sa probinsya nila Angel. Ayon sa pulis ay maraming saksak ang natamo ng kanyang tita Jeline. Ngunit ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito ay ang gilit nito sa leeg. May bakas din ng pagpalo sa ulo nito, habang ang asawa ng ginang ay namatay dahil sa pagkakasakal. Ngunit may mabababaw na saksak ito sa dibdib at mukha. Hindi makapaniwala si Mars sa kanyang narinig.
sapagkat ang sinabi lang ng kanyang ina ay napatay ng magnanakaw ang magulang ng pinsan. Hindi rin naman niya inalam noon ang totoong nangyari dahil para sa pagdadalamhati. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? May suspect ka na ba? Nahuli na ba ang may gawa? Ngunit naging mas malakas ang kanyang paniniwala na may kinalaman ang kanyang mga magulang nang sabihin ng pulis na wala silang kinilalang may sala. Ayon pa sa pulis, ipinahinto ng kapatid ng ginang ang pag-iimbestiga kaya naman hindi na nila ginalaw ang kaso. Labis ang panglulumo ni Mars sa narinig. Mas lalong lumakas ang kanyang hinala. Sige, salamat kaibigan. Pasensya ka na kung naabala kita. Magpapadala na lang ako mamaya ng pangmeryenda mo. Send mo details mo sa akin. Hintayin ko ha. Matapos ang kanilang pag-uusap ay bumalik na rin si Mars sa harapan ng opisina ng doktor. Pagbalik niya roon ay inabutan niyang aligaga si Miko. Pabalik-balik ito ng lakad na animo ay binubulate. Nilapitan niya ito at doon ay narinig niya ang malakas na sigaw ni Angel sa loob ng opisina. Wag! Tama na! Huwag niyo po saktan sila, Mama! Wag! Ah! Bakit? Bakit wala akong nagawa? Hindi ko sila napigilan. Hindi ko na ipagtanggol sila Mama at Papa. Ah! Nandun lang ako sa loob ng cabinet. Pero wala akong nagawa. Naduwag ako at hindi ko man lang napagtanggol ang magulang ko sa mga masasamang tao. Gaganti ako. Gagantihan ko sila. Kuya, ano bang ginagawa kay Angel? Bakit para siyang nasasaktan? Kasama sa therapy niya yan. Bukod sa sakit niya nung bata pa siya, nagkaroon din siya ng PTSD. Dahil nasaksihan niya ang lahat ng nangyari kila Tita Jeline. Hindi kaya mas lumala ang sakit niya sa ginagawa natin, kuya? May tiwala ka ba sa akin? Siyempre naman. Pues, trust the process. Magiging maayos din ang lahat. Ilang minuto pa ang lumipas bago natapos ang therapy ni Angel. Nang hihina man ang katawan sa pagod, ay nakangiti namang humarap ang dalagita sa mga pinsan. Miko, mauna na kayo sa sasakyan ni Angel. Kakausapin ko muna ang doktor niya. Sige kuya. Tara na insan. Aalalayan na kita. Salamat po Kuya Miko. Nang mawala na sa paningin ni Mars ang dalawa ay sakalang siya pumasok sa loob ng opisina ng doktor. Pagpasok pa lang ay kaagad niyang tinanong ang kaibigan. Kumusta ang therapy ni Angel? May improvement ba? Mas lumala ba? May natuklasan ka ba? Humugot muna ng malalim na buntong hininga ang doktor at inaya munang maupo si Mars. Ginawa naman yon ng binata. Nang makaupo na siya ay sakalang sinabi ng doktor ang kanyang natuklasan sa kalagayan ni Angel. Ayon sa doktor, malala ang PTSD ng dalaga. At sabi pa nito ay mukhang hindi nakakainom ng kanyang gamot ang pinsan ng binata. Pinabulaan na naman yon ni Mars. Ano? Sigurado ka ba? Pero may gamot na laging pinapainom si Mama kay Angel. Paanong hindi napapainom? Mas lumalala ba ang lagay niya? Makikita ang takot sa mukha ng doktor sa sinabi ni Mars. Tinanong niya ang binata kung alam ba nito ang gamot na ipinapainom sa dalagita. Sapagkat ayon sa kanyang pagsusuri ay hindi naiinom ng pasyente ang kanyang mga gamot na sana ay makakatulong para ma-maintain ang klarong pag-iisip ni Angel. Pero umiling lang si Mars dahil hindi niya alam ang iba pang gamot ng pinsan maliban sa pampakalma nito. Hindi ko alam kung ano-ano ang gamot na pinaiinom ni Mama. Pero sa isang araw, 4 na gamot ang pinaiinom niya sa pinsan ko. Maliban sa pampakalma niya na ibinibigay lang ni Mama pag inaatake siya. Sa tingin mo ba, sinasadya ni Mama na siya ang naghahawak ng mga reseta at gamot ni Angel? Para hindi namin malaman kung anong klaseng gamot ang pinapainom niya? Hindi na sinagot ng doktor ang tanong na yon ni Mars.
Bagkus ay binigyan siya nito ng panibagong reseta. Nagbilin din ito sa binata na siguraduhing mapapainom niya yon sa dalagita. Sinabi pa nito na kailangan nilang maibalik doon si Angel pagkatapos ng 1 linggo. Nang matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam na rin ang binata at inabot ang bayad nito. Okay, maraming salamat. Punta na ako. Baka naghihintay na yung dalaw sa akin. Nang makalabas ng opisina ng doktor ay tiningnan ni Mars ang resetang nasa kanyang kamay. Dumiretso na muna ang binata sa parmasya na nasa loob din ng ospital. Binili lang niya ang mga gamot na kailangan ni Angel bago niya tinungo ang sasakyang nakaparada sa gilid ng ospital. Naabutan niya ang dalawa na nagtatawanan sa loob habang nanonood sa cellphone ni Miko ng SpongeBob SquarePants. Aba, mukhang ang saya niyo ah. Si Kuya Miko po kasi ginagaya si SpongeBob at si Patrick. Pinapatawa ko lang si Angel, kuya. O sige na, umayos na kayo at uuwi na tayo. Kuya, libre mo kami sa McDo. Sige, mag-drive-thru na lang tayo. Matapos sabihin yon ay pinaandar na ni Mars ang sasakyan. Ilang minuto lang ay nasa drive-thru na sila ng McDo. Dahil unang beses ni Angel ay si Mars na ang umorder ng pagkain niya. Nang makuha na nila ang pagkain ay nagmaneho na pauwi ang binata. Umabot din ng mahigit kalahating oras bago nila narating ang kanilang bahay. Pagdating sa bahay ay nagtataka pa si Mars kung bakit saradong-sarado ang bahay pero naroon naman ang sasakyan ng kanyang mga magulang. Ipinagkibit-balikat na lang niya yon. Pagpasok sa bahay ay kaagad na nilantakan nila ang mga in-order na pagkain. Pagkatapos kumain ay pinainom na ng binata sa dalagita ang isa sa mga nireseta ng doktor dito. Nang masigurong nainom na ni Angel ang gamot, ay saka siya nagpaalam. Maiwan na muna kayo rito. Pag may kailangan kayo, nasa kwarto lang ako. Sige kuya, maliligo na rin muna ako. Ikaw Angel, magpahinga ka na muna. Paniguradong napagod ka. Sige po, doon na po muna ako sa kwarto ko at iidlip. Nagkanya-kanya na ang tatlo. Lumipas pa ang kalahating oras at dumating na sina Jam at Erwin. Nagtatalo ang mga ito tungkol sa isang bagay na siya namang narinig ni Mars. Bakit ka ba kontra ng kontra? Karapatan ko yon bilang kapatid ni Jeline. Bakit ba pinipigilan mo ko? Ano ka ba naman? Buhay pa ang anak nila. Tapos ang gusto mo, ilipat lahat ang naiwan nilang mag-asawa sa pangalan mo. Hindi ka ba nahihiya? At ano namang ikahihiya ko? Ang iba sa ari-arian nila ay nanggaling sa mga magulang ko. Ampon lang naman si Jeline. Pero ano, nakinabang siya sa mga ari-arian namin. Hindi na kita kilala. Sobra na. Hindi ko na masikmura ang gusto mong gawin. Sa tingin mo ba, hindi nahahalata ng mga anak mo na ibang gamot ang pinaiinom mo sa pamangkin mo? Palagay ko nga, nahalata na ni Mars ang ginagawa mo. Kaya siguro ganun ka nalang sagot-sagutin ng panganay natin. Wala akong pakialam. Bahala ka nga sa buhay mo. Aalis na sana si Erwin at pupunta na lang sa kanilang silid nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mars. At iniluwanon ang binata na halatang galit sa kanyang mga narinig. Natameme si Erwin, habang si Jam naman ay pilit na ngumingiti sa anak. Ngunit hindi yun pinansin ng binata. Bagkus ay inaya niya ang kanyang mga magulang na umupo muna sila sa sala para makapag-usap. Nag-aalinlangan naman si Erwin sapagkat kitang-kita niya ang kaseryosohan ng kanyang panganay na anak. Pero hindi yun alintana ni Jam. Habang si Miko naman ay kakalabas lang ng banyo. Nakita niya ang likod ng kanyang mga magulang na papunta sa sala at kuya na nakatayo lang habang nakapamewang. Kumibit-balikat na lang siya at dumiretso sa loob ng silid kung saan ay umidlip si Angel. Ay nako, mukhang seryoso ang usapan nila. Tungkol siguro sa usapan ni kuya at ng doktor kanina.
Nakaidlip na kaya si Angel? Sa pagpasok ni Miko sa loob ng kwarto ay inabutan niyang nakatayo si Angel sa harap ng study table kung saan nakapatong ang iba't ibang gamit ng binata. Kabilang na roon ang iba't ibang maliliit na lalagyan ng mga larawan. Nakatalikod ito sa kanya kaya naman walang ideya ang binata kung ano ba ang ginagawa ng kanyang pinsan. Tatawagin na sana niya sa pangalan nito. Ngunit parang nalunok niya ang mga salitang nais lumabas sa kanyang bibig nang makita niyang umangat ang kamay nito kasabay ng pagbigkas ng salitang hindi maintindihan ng binata. At sa pagbaba ng kamay ay may kung anong ipinahid ito sa larawan ng kanyang ama at ina. Bahagya lang niyang nakikita yon, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na lapitan ito. Insan, anong ginagawa mo dyan? Ayos ka lang ba? Ay, ano ba yung Hindi na naituloy ni Miko ang kanyang sasabihin nang mas naging malinaw na sa kanya kung ano ang ipinahid ng pinsan. Napahinto rin siya sa paghakbang. Muli niya sanang tatanungin ito pero naunahan na siyang magsalita ng dalaga. Kuya, nagustuhan mo po ba? Nilagyan ko ng marka sila Tita Jam at Tito Erwin. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Dahil oras na. Oras na para sila naman ang makatikim ng mga bagay na ginawa nila sa magulang ko. Dugo. Maraming dugo. Angel, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang malaman ang sikreto nila at sikreto ko? Hindi na naituloy pang muli ni Miko ang kanyang sasabihin nang biglang humarap si Angel. Kakaiba ang paraan ng pagkakatitig nito sa kanya. Bukod pa ron ay may dugo ring tumutulo sa labi nito na sa kanyang palagay ay sariling dugo nito na ginamit para ipahid sa larawan ng kanyang mga magulang. Napangiti ng nakakakilabot si Angel nang makita niya ang takot sa mukha at mga mata ng pinsang lalaki. Dahan-dahan, isa-isang hakbang ang kanyang ginawa. Ngunit sa bawat paghakbang ng dalagita ay siya namang atras ni Miko. Huwag kang lalapit. Bakit naman, kuya? Ayaw mo na ba kay Angel? Natatakot ka rin po ba sa akin? Takot ka po sa dugo? Ito Huwag kang... Hindi na natapos ni Miko ang kanyang sasabihin nang biglang kagatin ni Angel ang kanyang daliri at ipakita yon sa binata. Bigla na lang bumagsak sa sahig ang binata, dala ng takot at pagkabigla. Mahina namang tumawa si Angel at mabagal na lumapit sa binatang nawala ng malay. Yumuko ang dalagita at hinaplos-haplos pa ang ulo ng kanyang nakakatandang pinsan. Huwag kang mag-alala, kuya. Ang sabi sa akin ni Mama, mabait daw kayo ni Kuya Mars. Kaya naman hindi ko kayo idadamay sa paghihiganti ko sa pagpatay ng magulang nyo sa magulang ko. Matulog ka na muna, kuya. Pupuntahan ko na muna sila. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko sila papatayin. Sisiguraduhin ko lang na pagsisisihan nila ang pagpatay nila kila Mama at Papa. Muli ay tumayo si Angel at dahan-dahang lumapit sa pinto. Bubuksan na sana niya yon nang marinig niya ang malakas na boses ni Mars na parang galit na galit sa kausap nito. Ano? Tama po ba ako? Tama po bang sinabi ng doktor na hindi niyo pinaiinom kay Angel ang tamang gamot niya? Kanina pa po tayo paikot-ikot ng tanong. Ma, pa, pati ba naman ako? Lolokohin niyo pa? Sabihin mo na ang totoo sa anak mo. Alam niya nang ginagawa mo. Ano pa bang itatago mo? Ano? Ano nga aminin ko?
Wala akong aaminin dahil wala naman akong ginawang masama. Pwede ba? Tama na ang pagpapanggap. Alam na nga ng anak mo ang ginagawa mo sa pamangkin mo. Ano na bang nangyari sa babaeng pinili ko? All along, simula nang kuhanin niyo sa shelter si Angel, hininto niyo na rin ang gamot na kailangan niya. Tama ba ako, ma? Sleeping pills lang ba ang pinapainom niyo kay Angel kapag inaatake siya? Kung ayaw mong sumagot, ako na ang magsasabi. Oo, Mars. Tama ka. Sleeping pills ang pinaiinom ng mama mo kay Angel. Pero gusto lang niya maiwasan na masaktan ni Angel ang sarili niya. Katulad ng mga bata pa kayo. Yun lang. Hindi yun ang totoo. Gusto mo ba talagang marinig ang katotohanan? Pwes, makinig ka! Sumeryoso naman ang mukha ni Erwin sa narinig na sinabi ng kanyang asawa. Kinakabahan siya sa maaaring lumabas sa bibig nito. Lalo na ang tungkol sa planong kahit siya ay hindi sang-ayon. Ano po ang katotohanan? Kung bakit ba namin kinuha si Angel sa shelter? So, hindi talaga dahil sa pamangkin mo siya at mahal mo ang kapatid mo. Bakit pala, ma? Gusto ko malaman. Ano po ba ang habol mo sa pagkuha mo kay Angel sa shelter? Dahil sa mana niya. Kailangang maibalik sa ating pamilya ang lahat ng mga pinamana sa kanya ng mga magulang ko. Alam kong alam mo na ampon lang si Tita Jeline mo. Hindi rin naman mapapakinabangan ng pinsan mo yun. Kaysa gamitin niya sa kung saan-saan, mas mabuti pang sa atin na lang. Alam mo rin namang hindi maayos ang pag-iisip ng pinsan mo. Ma, umamin ka nga po sa akin. May kinalaman ka po ba sa pagkamatay ni Tita Jeline? Hindi sumagot ang ginang. Bagkus ay nag-walk out siya at iniwan ang kanyang mag-ama sa sala. Habang si Angel naman ay nakasandal lang sa pinto at pinakikinggan ang usapan ng mga ito. Nang wala na siyang marinig pa, ay naglakad siyang muli papalapit sa mga litratong nasa lamesa ni Miko. Kinuha niya roon ang larawan ng mag-asawang may bahid ng dugo. Pinakatitigan yon ng dalagita bago ito nagsalita na animoy may kinakausap. Gagawin ko na po, Mama, ang matagal ko nang gustong gawin. Simula pa lang nang tumuntong ako sa bahay na ito, gusto ko na talagang simulan. Huwag ka na pong mag-alala dahil hindi ko po gagamitin ang mga itinuro mo pong mahika sa akin. Hindi ko po kayang gawin ang ginawa nila sa inyo. Kaya naman sisiguraduhin ko na lang po na magsisisi sila sa mga maling desisyon nila. Matapos sabihin yon, ay taimtim na umusal ng isang dasal ng pangpabalisa at pagbibigay ng halusinasyon sa mga taong nasa larawan si Angel. Matapos niyang mabigkas ang huling salita, ay ibinulong niya sa hangin ang pangalan ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Pagkatapos nun ay humiga na siya sa kama at saka umidlip. Lumipas ang mga oras bago nagising ang dalagita. Nakita niyang madilim na ang paligid. Pupungas-pungas na tumayo si Angel at dire-diretsyong naglakad papunta sa likod bahay. Dumiretso na siya sa isang parte kung saan nakatanim ang halamang namumulaklak ng rosas. Napangiti siya nang makita ang 3 rosas na ang isa ay bubot pa. Ang sipag niyo namang magbulaklak. Namukadkad na ang isa. Kailangan ko nang kunin to dahil masyado nang nakabuka mga talulot mo. Kunin ko na rin tong isa pa. Aba, ang ganda mo rin pala kahit hindi ka pa namumukadkad. Pipitasin ko na kayo. Paniguradong magagamit ko na kayo para sa aking gagawin. Nang mapitas na ang bulaklak, ay muling bumalik sa loob ng bahay ang dalagita. Dumiretso siya sa kusina para kumuha ng pwede niyang paglagyan sa mga bulaklak na pinitas. Inabutan niya roon sina Miko at Mars. Hello po mga kuya! Angel? Ayos ka lang po ba, Kuya Miko? Bakit parang namumutla ka po? Ay nako, nananaginip ng masama yan. Ganun po ba? Dapat po kasi lagi ka pong nagdadasal. Oo.
lagi na ako magdarasal. Para kang bata. Ano ba yung hawak mo? Rosas po. Pinitas ko po sa likod. Gusto ko po sanang ibigay kay Tita Jam eh. Sa tingin niyo po ba magugustuhan to ni Tita? Oo naman. Sandali. Ang alam ko, may vase si Mama na nakatago dito eh. Lumapit si Mars sa isang cabinet at kinuha mula roon ang may kaliitang vase. Nang makuha yon ay nilagyan niya ng tubig. Hinaluan din niya ng vetsin ang tubig. Nagtataka namang pinagmamasdan lang siya ng kanyang kapatid at pinsan. Nang matapos na ang paghahalo, ay lumapit siya kay Angel at inabot yon sa dalagita. Kuya, ano po yung nilagay mo? Betsin, ihahalo ko yun sa tubig para mas tumagal ang buhay ng mga bulaklak. Ganun pala yun. Salamat po, Kuya Mars. May bago na naman akong natutunan. Sige po mga kuya, iaabot ko lang po kay Tita Jam to. Sige. Katukin mo na lang siya sa kwarto. Opo. Malaki ang ngiting inilagay niya sa vase ang 3 tangkay ng rosas bago naglakad papalapit sa pinto ng silid ng mag-asawa. Nang makalapit na siya, ay kumatok lang siya ng 3 beses. Ilang segundo lang ay bumukas yun at bumungad si Erwin. Oh, Angel, may kailangan ka ba? Gusto ko lang po sanang ibigay ang mga bulaklak na ito para kay Tita Jam. Maganda po na meron kayong sariwang bulaklak sa loob ng kwarto. Ganun ba? Salamat, Angel ha. Napakaswerte namin at bigla kaming nagkaroon ng anak na babae. Salamat din po dahil kinuha niyo ako sa shelter. Malungkot po kasi ron. Malungkot nang ngumiti si Erwin sa pamangkin. Para bang may nais itong sabihin na hindi lang niya masabi. Doon naman biglang lumitaw sa likod ng lalaki ang kanyang asawa. Kunot ang noo nito na tinignan si Angel na nakangiti. Tumaas ang kilay ni Jam. O bakit? Anong meron? Wala. Gusto lang daw ibigay sa'yo ni Angel ang mga bulaklak na ito. Sige, ilagay mo na lang sa tabi ng side table natin. Sana po nagustuhan niyo ang mga pulang rosas. Sige, salamat. Kumain ka na ba? Hindi ka na namin ginising kanina. Kumain ka na lang doon. Sige na at magpapahinga na kami. Hindi pa man nakakasagot si Angel, ay sinaraduhan na siya ng pinto ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi niya ikinasama ng loob yun. Bagkus ay mas lumaki pa ang kanyang ngiti. Sige lang po, Tita Jam. Tingnan po natin kung anong mangyayari mamaya. Naglakad si Angel pabalik sa kusina. Naabutan niyang naroon pa rin ang magkapatid. Si Mars ay umiinom ng kape, habang si Miko naman ay umiinom ng gatas. Nang makita siya ng mas matandang pinsan, ay inaya siya nito sa lamesa at pinaghainan ng pagkain. Habang kumakain siya, ay panay lang ang tanong ni Mars tungkol sa mga naaalala niya nung kausap siya ng doktor. Wala namang ibang pinag-usapan ang mga ito. Nang maubos na niya ang kanyang pagkain, ay tatayo na sana siya para magtimpla ng kanyang gatas. Ngunit naunahan siya ni Miko. Nagpresenta ito na siya na ang magtitimpla. Naunang naubos ng magkapatid ang kanilang iniinom, kaya naman minadali na rin ni Angel ang kanyang gatas. Nang matapos na ay aayain niya sana sa likod bahay si Miko, pero naunahan siya nito. Magpahinga ka na muna. Doon na muna ako sa kwarto ni Kuya. Gusto ko rin kasi makita kung paano mag-research si Kuya eh. Sige po. Good night po mga kuya. Angel, good night. Hindi na nagtaka si Angel kung bakit ganon ang inaakto ng pinsang si Miko, sapagkat batid niyang natakot ito sa nakita nito kanina. Kaya naman nagpasya siyang pumasok na lang sa kwartong ginagamit niya at maghintay sa mangyayari.
Pagkapasok niya ay muli siyang humiga sa kama at kinuha sa kanyang bulsa ang larawan ng kanyang magulang na kasama siya. Nakatupi yon ng maliit. Binuklat niya yon at pinagmasdang mabuti. Naluluha pa siya sa tuwing naaalala ang kanyang mga magulang. Ma, Pa, miss na miss ko na po kayo. Kung hindi po sana naging ganid sila Tita Jam, siguro buhay pa po kayo. Magkakasama pa po siguro tayo. Masayang nagpupunta sa bukid. Masayang magkakasama. Mama. Papa. Lumipas pa ang ilang oras at hindi na malaya ni Angel na nakatulog na naman siya dahil sa pag-iyak. Ngunit nagising siya nang makarinig siya ng malalakas na kalampagan at sigawan sa labas ng kwarto. Nagmamadaling bumangon siya at tinungo ang pinagmumula ng mga kaguluhan. Paglabas niya ng kwarto ay inabutan niyang nagbabasag ang kanyang tiyahin ng mga gamit sa bahay. Sigaw din ito ng sigaw na animoy may nakikitang hindi nila nakikita. Hindi naman nagtaka ang dalagita sa nasasaksihan sapagkat siya ang may kagagawan nun. Hindi lang niya inaasahang ganon ang magiging epekto sa kanyang tiyahin. Lumayo kayo sa akin! Pinatay na namin kayo! Bakit ba hanggang ngayon ginugulo niyo pa rin ako? Demonyo ka talagang bruha ka! Layuan mo ako! Ma, ano po bang nangyayari sa'yo? Ma, tama na! Ayoko na. Hindi ko na kaya. Tama na. Kasalanan namin to. Dapat na kaming managot. Habang nagkakagulo ay nakatayo lang si Angel sa isang gilid at pinapanood ang mga ito. Habang si Mars naman ay pilit na nag-iisip ng paraan para mapakalma ang kanyang mga magulang na ang isa ay nagwawala habang ang ama naman ay kinakausap ang sarili. Ma, Pa, ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi ko na kaya, anak. Ginugulo ko ni Jeline. Hindi niya ako mapatawad. Kaya para mapatawad niya ako, dapat subuko na kami sa mga pulis. Pa, ano bang sinasabi mo? Hindi sumagot si Erwin. Bagkus ay nanlaki ang mga mata nitong nakatingin kay Angel na nasa isang sulok. Nagmamadaling lumapit ang lalaki sa dalagita at saka lumuhod sa harapan nito. Angel anak, patawarin mo kami. Patawarin mo kami ng tita mo. Hindi na kaya ng konsensya ko. Mahal na mahal ko lang talaga ang tiyahin mo. Kaya ko siya sinunod. Sabihin mo naman sa mama at papa mo na patawarin na kami. Ano po bang sinasabi ninyo, Tito Erwin? Ano pong kinalaman nila mama at papa? Kami ang pumatay sa mga magulang mo. Natahimik ang tatlo sa kanilang mga narinig. Tanging ang sigaw na lang ni Jam na parang may kinatatakutan ang maririnig sa buong kabahayan. Tumulo ang luha sa mga mata ni Angel. Si Mars naman ay nabigla kahit pa nga may duda na siya dahil sa sinabi ng kanyang kaibigang pulis. Habang si Miko ay hindi makapaniwala sa narinig na sinabi ng ama. Para itong kandilang nauubos na napaupo sa sahig. Hindi niya lubos na akalain na ang kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit naulila ang kanyang kaisa-isang pinsan. Kayo ang pumatay kina Tita Jeline? Kayo ang dahilan kung bakit mag-isa na lang si Angel? Bakit? Bakit niyo po nagawa yun? Akala ko mahal niyo po sila, tita.
Bakit? Paano? Hindi na naituloy ni Miko ang kanyang sasabihin nang bigla na lang tumakbo pasugod si Jam kay Angel na may hawak na kutsilyo. Naging maagap naman si Mars, kung kaya napigilan niya ang kanyang ina at pilit na inagaw ang hawak nito. Ma! Demonyo kayong pamilya! Dapat pinapatay na lang kita sa shelter eh! Malas kang bata ka! Bakit ba kasi sa'yo mapupunta ang lahat ng kayamanang dapat ay sa pamilya lang namin? Ay ampun lang naman ang demonyo mong ina! Magsama-sama na kayo sa impyerno! Tama na, Jam! Tayo ang masama! Tayo ang mga demonyo! Tumigil ka na! Mas nagulantang ang tatlo nang biglang suntukin ni Erwin ang kanyang asawa na naging sanhi para mawalan nito ng malay. Matapos yun ay muling lumuhod ang lalaki sa harap ng dalagita. Patuloy pa rin ito sa paghingi ng tawad sa ginawang kasalanan. Patawarin mo sana kami, Angel. Huwag kang mag-alala. Susuko na kami sa pulis. Kailangan namin pagbayaran ng mga nagawa naming kasalanan. Sa'yo at sa iyong mga magulang. Mars, anak, tumawag ka na ng pulis. Kailangan namin panagutan ang nagawa naming krimen. Nag-aalangan man ay sinunod pa rin yun ni Mars, sapagkat alam niyang yun din ang tamang gawin. Kahit pa nga masakit yon sa kanilang magkapatid, kasalanan pa rin ng kanyang mga magulang. Nanginginig ang kamay na tumawag siya sa police station na malapit lang sa kanila. Nang matapos niyang i-report ang kinaroroonan ng mga gumawa ng krimen, ay inihiga nila sa sofa ang ina. Tahimik lang silang lahat habang hinihintay ang mga pulis. Ilang minuto bago dumating ang mga ito, ay binasag ni Erwin ang katahimikan. Mars, ikaw ang pinakamatanda sa inyo. Kaya huwag mong pabayaan sina Angel at Miko. Ang mga papeles ng mga ari-arian natin at ng mga magulang ni Angel nasa kabinet ng mama mo. Opo pa. Miko, anak. Sorry kung ganito ang mga magulang mo. Alam kong mabait kang bata. Huwag mong iiwan si Angel. Kayo na lang ng kuya mo ang mayroon siya. Pa, opo. Tutulungan ko po si kuya na mapagaling si Angel. Para kahit doon man lang po, makabawi ang pamilya natin sa kanya. Angel, sorry ha. Hindi ko man lang kinontra ang kagustuhan ng tita Jam mo. Sana, mapatawad mo kami. Opo, ipagdadasal ko po kayo. Alam ko po na narinig kayo nila mama. At alam ko po na darating ang panahon na mapapatawad nila kayo. Sorry din po. May kasalanan din po ako. Nagpanggap po ako na walang naaalala. Pero nasasaktan po kasi ako sa tuwing naaalala ko ang gabing nangyari ang pagkawala nila mama. Salamat. At sorry. Ilang minuto pa ang lumipas bago dumating ang mga pulis. Pagpasok pa lang ng mga ito ay sumuko na si Erwin at inamin ang krimeng nagawa nilang mag-asawa. Hinuli ang lalaki at dinala naman sa ospital si Jam dahil wala pa rin itong malay. Nang makuha na ng mga pulis ang mag-asawa ay sumama si Mars. Naiwan lang sina Miko at Angel. Mababakas ang pag-aalinlangan ni Miko na lumapit sa dalagitang pinsan. Napansin naman yon ni Angel. Kaya siya na ang nagkusang yumakap sa pinsang lalaki.
Sa pagyakap ni Angel kay Miko ay mas lalong tumulo ang luha ng binata dahil sa lambot ng puso ng kanyang pinsan. Sorry, Angel. Hindi ko alam na pamilya ko pala ang dahilan ng pagkaulila mo. Ayos na po, kuya. Ang mahalaga, nagising na sina tito at pinanagutan ng ginawa nila kay mama. Isa pa po, pamilya tayo. Napangiti si Miko sa sinabi ng pinsan. Lumipas pa ang mga araw at naging maayos na ang lahat. Nakokontrol na rin ang sakit ni Angel. Ipinalipat na rin ni Mars sa pangalan ng dalagita ang lahat ng ari-arian na naiwan ng yumaong magulang nito. Si Jam naman ay dinala sa isang mental institution dahil para na itong nabaliw. Lagi itong takot at laging sinasabi na nakikita niya ang kanyang kapatid na yumao na. Habang si Erwin naman ay inako ang lahat ng ginawa nilang krimen. Napatawan siya ng 40 years na pagkakakulong. Ang istorya ni Angel ay nagpapakita sa atin na walang lihim na hindi nabubunyag. Gaano man natin pilitin na pagtakpan ang mga kasalanang nais nating ilihim, sitwasyon na mismo ang gagawa ng paraan upang mabunyag ito. Dahil lahat ng bagay sa mundo ay may katapat na karma at may hustisyang nakalaan para sa bawat kamalian. Shout out sa ilan sa mga masusugid nating tagapakinig. Hazel Fiesta, Brents Recto, Genevieve Suco, Siren Carmen, Olivia, Kim Salgado, Susan Pogoy, Vicky Yabut, Cecilia Plaza, Arabi Simplicio, Linda Marie Cauli, Melin Pinados at sa Pinados family. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyo.